What's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Hindi pa nga po naglalabas o nag-aanunsyo ang Thailand sa eligibility rules ng basketball ayon sa SBP. Gilas Pilipinas lineup para naman sa SEA Games, pina-finalize pa. Ayon din po yan sa SBP. Yan ang ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout ay nasa dulong bahagi lang po ng video ito. Ang bansa nga pong Thailand ang host ng 33rd Southeast Asian Games this coming December, na wala pa nga pong nilalabas na eligibility rules para sa men's basketball tournament. Sinabi nga po yan ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio na hanggang sa ngayon ay nag-aantay pa din sila ng official na announcement or guidelines mula sa Thai organizer bago pa nila i-finalize ang plano para sa ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas. Narito po si SBP President Al Panlilio sa ulat ng fast break. Kailangan magkaroon ng formal na notice mula sa SEA Games eligibility rules bago tayo makagawa ng formal na hakbang. Sinabi nga po yan ni SBP President Al Panlilio base nga po ang ulat sa mga lumalabas na maaaring gamitin ng Thailand ang mahigpit na mga pamantayan para sa pagiging kwalipikado or ng isang manlalaro na sumusunod sila sa FIBA na nagpapayag lamang ng isang naturalized player sa bawat kupunan na mga posibleng hakbang ng Thailand ay magiging tugon sa mga nakita nga po nilang kontrobersya sa last 2023 SEA Games na kung saan ang host nga po dyan ay ang Cambodia na naglagay ng napakaraming naturalized player sa iba't ibang larangan ng sports, dahil ang ginawa nga po ng Cambodia ay sapat na may hawak kang passport para maging kwalipikado kang manlalaro. Dahil sa nasabing basketball tournament, nagparada nga po ang Cambodia ng 6 na naturalized player at nagtapos pa din naman sila ng pangalawa laban sa ating Gilas Pilipinas na siya nga pong tinanghal na champion or gold medalist. Dahil kung ang Thailand ay susunod sa FIBA rules, kailangan talaga nating o ng ating Gilas Pilipinas na mamili between Justin Brownlee and Angelo Kwame kung sino ang kanilang ipaparada para nga po dyan sa nasabing competition. Kaya naman sinabi nga po ni SBP President Al Panlilio na ang Gilas Pilipinas lineup para nga po sa SEA Games ay hindi pa naayos kasi nga po nag-aantay pa sila ng guidelines na ilalabas ng organizer mula sa Thailand at wala pa nga daw po silang nagagawang desisyon patungkol dyan. Narito pong muli si SBP President Al Panlilio sa ulat pa din po yan ng fast break. Gilas Pilipinas lineup para sa 2025 SEA Games ay hindi pa na itatakda. Yan nga po ang sinabi ni SBP President Al Panlilio sa fast break via Viber message. Last night lang po yan niya sinabi. Sa nasabing tournament, nagpahayag na nga po ng kagustuhang maglaro para sa ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas na sasabak sa 33rd Southeast Asian Game. Itong sina Kevin Kiambao, SJ Vilangel, siyempre etong si QMB or Quintin Millor Brown at ang import ng Japan, Asian import from Japan na si Matthew Wright, Bobby Ray Parks Jr. na napakalapit kay Coach Norman Black dahil inaanak niya po yan, Francis Lopez, Remy Martin, Jason Brickman, Mason Amos at Michael Phillips. Kaya nga po ang tanging tanong na lang ngayon, sino nga ba ang maglalaro kina Justin Brownlee at Angelo Kwame? Ilan nga ba ang papayagang naturalized player ng Thailand? Ngayon ay napababalitang maglalaro nga po itong si Justin Brownlee bilang import ng Meralco Bolts sa gaganapin nga pong o pag-represent ng ating pong bansa sa EASL. So let's see what happened or what's the next development sa palitang yan. Tapos si Gilas Pilipinas naturalized player candidate naman na si Benny Boatwright ay maglalaro naman po para sa Taipei Brave. Ayon nga po yan sa ulat naman ni Homer Saison
sa spin.ph. Kasi nga po, magpasa hanggang ngayon nakabinbin pa din sa Congress ang kanyang naturalization certificate para siya maging half Pinoy at half American. Pero dahil sa dami ng trabaho ng Congress, tila ba nakakalimutan na etong naturalization ni Benny Boatwright kasi nandyan yung impeachment ni Sara Duterte at etc. Napakadami nilang kailangang trabahuhin. So abangan po natin yan kung ano ang magiging susunod na development sa mga balitang yan. Maraming salamat po sa inyong parunod. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina